Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, kasalungat na salita, pagbuo ng puod at pagbasa ng may tatas. Kami ay magkasalungat. Ibigay ang kasalungat ng mga sumusunod na salita. Masaya, masaya, malungkot. Mabilis, mabilis, mabagal. Maliit, maliit, malaki. Tamad, tamad, masipag. Malakas, malakas, mahina. Kasalungat na kahulugan ng mga salita. Ang magkasalungat na salita ay mga salitang magkaiba ang kahulugan. Halimbawa, mabilis, mabagal, malinis, madumi, malamig, mainit, bago, luma. Payapa, magulo, mataas, mababa, maliwanag, madilim, malungkot, masaya. Basahin natin. Alamat ng bahaghari. Noong unang panahon, ang mga kulay, pula, dilaw, bughaw, berde, kahel, indigo at lila ay laging nag-aaway kung sino ang pinakamaganda. Isang araw, dumating ang isang malakas na bagyo. Natakot silang lahat at nagyakapan. Nakita ito ng ulap at sinabi, "Kapag kayo ay nagsama-sama, mas lalo kayong magiging maganda." Mula noon, tuwing pagkatapos ng ulan, nagsasama-sama ang mga kulay at lumilitaw sa langit bilang bahaghari. Sino-sino ang mga tauhan sa alamat? Bakit nag-aaway ang mga kulay? Ano ang nangyari nang dumating ang bagyo? Ano ang sinabi ng ulap sa mga kulay? Ano ang aral ng alamat? Pagbuo ng buod. Ang buod ay maikling pagsasabi ng pinakamahalagang pangyayari. Mga hakbang ng pagbubuod. Una, tukuyin ang mga mahalagang pangyayari. Pangalawa, iwasan ang maliliit o hindi mahalagang detalye. Pangatlo, gumawa ng 3 hanggang 5 pangungusap na naglalahad ng kabuuang kwento. Ang kasalungat ay 2 salitang kabaligtaran ng kahulugan. Ang buod ay pinaikling bersyon ng isang kwento. Gawin natin. Sabihin ang buod ng alamat ng bahaghari.
Gawin natin. Isulat ang kasalungat ng salitang nakasalungguhit. Ikalawang araw, high frequency words. Pang-angkop na ng pagbasa ng kabit-kabit at pagbuo ng tambalang pangungusap. Basahin natin ang mga high frequency words. Ako, pamilya, tahanan, paaralan, guro, Pilipinas, bayan, watawat, bahay, magulang. Ang mga high-frequency words ay mga salitang madalas nakikita at ginagamit. Pang-angkop na ng. Ang pag-angkop na ng ay idinaragdag sa dulo ng salita upang pagduktungin ito sa kasunod na salita. Halimbawa, magandang araw, batang Pilipino, masiyahing bata, malaking bahay. Dinidikit natin ang nang kapag ang una at ikalawang salita ay dapat magkabit upang maging mas malinaw. Pagbasa ng kabit-kabit na salita. Ako, pamilya, tahanan, paaralan, guro, Pilipinas, bayan, watawat, bahay, magulang. Gawin natin. Bilugan ang salitang high frequency sa hanay ng mga salita. Gawin natin. Isulat ang tamang salita na may pang-angkop na ng. Ikatlong araw, pag-unawa sa alamat, kasalungat ng salita, at pagbabasa ng may tatas. Sila ba ay magkasalungat? Pumalakpak ng 3 beses kung ang mga salita ay magkasalungat at isang palakpak kung hindi. Masarap, malinamnam. Mabuti, masama. Malaki, maliit. Mababa, mataas. Magkahiwalay, magkasama. Ang magkasalungat ay mga salitang magkaiba ang kahulugan. Halimbawa, masaya, malungkot, mataas, mababa, bago, luma. Bakit mahalagang malaman ang kasalungat? Upang mas madaling maunawaan ang kahulugan ng salita at ideyang nais ipahayag. Basahin natin. Alamat ng daliri.
Noong unang panahon, may 5 magkakapatid na hindi magkasundo. Lagi silang nagtatalo kung sino ang pinakamahalaga. Unang nagsalita si Hinlalaki. Sabi niya, "Ako ang una sa linya. Ako ang pinakamalaki. Ako ang pinakamahalaga." Sumunod si Hintuturo. "Hindi totoo. Ako ang ginagamit ng tao sa pagtuturo ng direksyon. Ako ang pinakamahalaga." Hindi nagpatalo si Hinlalato. "Ako ang pinakamahaba. Ako ang pinakamatapang sa ating lahat." Sumabat naman si Palasingsingan. "Ako ang may hawak ng singsing. Ibig sabihin, mahalaga ako dahil simbolo ako ng pag-ibig." Huling nagsalita si Hinliliit, ang pinakamaliit. "Wala akong maipagmamalaki, pero kasama niyo ako sa lahat ng ginagawa. Kahit maliit ako, tumutulong din ako." Hindi pa rin sila magkasundo. Kaya nagdesisyon ng bathala na pagsama-samahin sila sa iisang kamay. Sinabi niya, "Kayong 5 ay may kanya-kanyang tungkulin. Walang mas mataas o mas mababa sa inyo. Kailangan ninyong magtulungan." Mula noon, naging magkakasama na ang 5 magkakapatid at tinawag silang mga daliri. Naging mas malakas sila kapag nagkakaisa. Sino-sino ang 5 magkakapatid sa alamat? Bakit sila nagtatalo sa simula ng kwento? Ano ang sinabi ng bathala tungkol sa 5 magkakapatid? Ano ang aral o mensahe ng alamat? Ang kasalungat na salita ay nakatutulong upang mas maunawaan ang kahulugan. Ang alamat ay nagbibigay ng aral at paliwanag tungkol sa isang bagay. Gawin natin. Basahin ang sitwasyon, piliin ang letra ng angkop na sagot. Ika-4 na araw, high frequency words, pang-angkop na. Karanasan tungkol sa sarili at bansa. Mga tambalang pangungusap. Basahin natin. Ako. Aking. Pamilya. Pilipinas. Ngayon. Aming. Tayo. Bayan. Ang mga high-frequency words ay mga salitang madalas gamitin sa pangungusap. Tambalang pangungusap. Ang tambalang pangungusap ay 2 payak na pangungusap na pinagsama ng pangatnig. Ang mga pangatnig ay ang at, ngunit, habang, kaya, at o. Halimbawa, naglinis ako ng kwarto at
tinulungan ko si nanay sa paghuhugas. Tumatakbo kami sa parke habang maliwanag ang araw. Pang-angkop na. Ito ay nagdudugtong ng dalawang salita na kung saan nagtatapos sa katinig. Halimbawa, ang banal na kasulatan, ang malinis na hangin, ang matalim na espada, ang makinis na mukha ni Loisa. Basahin natin. Ako ay Pilipino. Aming bansa. Masaya na bata. Malinis na bayan. Magalang. Gawin natin. Punan ng tamang pang-angkop ng o na. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!